Pinag-uusapan natin ang kanyang mandato at ang kahalagahan ng whole-of-nation approach sa climate change advocacy and innovation. Kasama ang bagong commandant ng Climate Change Task Force ng Climate Change Commission, si retired Brigadier General Gerardo Zamudio. Magandang tanghali po, sir, at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang hapon, Asek Weng and Asek Joel. Batiin ko lang pala muna ang ating ipinagmamalaki na kababayan na na-elect bilang one of the board of directors ng International Cooperative Alliance na binubuo ng iba't ibang mga bansa, si Major General Gilbert Llanto. Out of 13 board of directors, siya po ay isa sa mga direktor ho ng napakalaking organization ho ng mga kooperatiba sa buong mundo. At saka congratulate ko na rin sila, Asek Weng, kasi talagang ito ay pinagmamalaki natin dahil siya din po ay nakatanggap ng Cooperative Excellence Award in the Inspirational Leader category. So congratulations, Sir Gilbert Llanto, sa talagang karangalang binigay mo sa ating bansa. Yan, babati tayo. Opo, magandang hapon, Asek Weng and Asek Joel. By the way, kunin ko rin pagkakataon na ito, Asek, na i-announce doon sa mga gusto pong maging piloto, magtrabaho po sa aviation. Ongoing po yung admission ng National Aviation Academy of the Philippines. Nagsimula po yung examination. Kung gusto niyo po ay maaari niyo pong bisitahin yung www.philska.edu.ph. Yun lang, Asek Weng and Asek Joel. Okay, sir, bilang bagong commandant po nitong Climate Change Task Force, ano po yung pangunahing mandato na ibinigay sa inyo ng Climate Change Commission? Yes, yung task force, ang number one, ang purpose actually niya is makatulong yung task force sa pag-safeguard ng environmental stability. Means yung protection at saka pag-maintain ng natural system, yung tungkol sa tubig, sa land, sa climate, at marami mga components ito, Asek Weng, tungkol sa protection ng natural resources, yung maintenance ng ecological balance, yung reduction ng pollution, mitigation ng climate change, yung prevention ng environmental degradation, at marami pang iba. And isa pa, yung ang isa pang mandato ng task force isuportahan yung climate resilience. Ang ibig sabihin nito ay tumulong para sa mga communities na ma-reduce yung vulnerability nila. Kasi nakita natin ito nung last na super typhoon kay Uwan, more than 30 ang namatay at napakadaming milyon na tao ang naapektuhan. So ito ay parte na ito ng epekto ng climate change, kasi ang epekto niyan ay number one sa buhay, agrikultura, infrastruktura at sa ating ekonomiya. At yung pangatlo na gagawin ng ating task force ay yung enforcement ng mga polisiya para ma-mitigate yung impact ng anthropogenic and natural climate disruptions. At maraming mga activities din na include dito, Asek Weng and Asek Joel. General, ang ibig sabihin po ba nito ay dahil nabanggit nyo may enforcement, mas makikita namin ang inyong task force on the ground para po ipatupad talaga yung mga programa at polisiya ng CCC? Yes, Asek Joel, kasi although itong task force na ito ay pinag-create po ng ating commissioner, si Secretary or Commissioner Albert de la Cruz, na mga volunteer lang sila, Asek Joel. Pero malinaw doon sa bylaws at saka malinaw po doon sa relasyon natin sa Climate Change Commission yung mga mandato, at ang kinakailangan dito ay coordination pa rin doon sa mga existing na mga government entities or agency na mayroong kailangan dito sa enforcement nito. But ang pinaka-importante dito ngayon ay na-organize yung ating task force
sa national hanggang operational level hanggang tactical, at ngayon ay meron ng mga leaders na rin hanggang sa probinsya, at ngayon ay nasa organization tayo sa recruitment and pagpapalaganap ng mga kinakailangan na impormasyon ng mga bagong mga miyembro natin para makatulong ng ating pamahalaan sa pagpapatupad nitong mga batas na ito in partnership sa ating mga existing na mga government law enforcement agencies, ASEC, Joel. So sir, paano naman po ninyo gagamitin yung inyong karanasan sa military leadership para mapahusay yung coordination at operasyon ng climate security at disaster preparedness, lalo na nga yung sinasabi kanina ni Asek Joey na dapat meron pong mga polisiya at programa para rito? Yes, yung mga batas naman kasi Aseng Weng ay established nito, ang kinakailangan lang talaga ay makreate yung mataas na awareness. May mga existing tayo na mga mekanismo, platform na pwede natin gamitin, programa ng ating pamahalaan. Like for example, ang nakikita ko na pinag-uusapan namin ngayon kasi bago lang ito, last week lang kami na install dito sa bagong trabaho na ito, yung NSTP. Kasi yung NSTP ay isang training program yan ng gobyerno na na ang objective niya ay ipaliwanag, ipaintindi sa mga kabataan na enrolled sa tertiary yung tunay na kahulugan ng service. So ako bilang dating nasa militar ay nakikita ko na relevant ako dito sa program ng NSTP kasi nasa ilalim din ito ang ROTC, nandito yung CWTS na at saka LTS na mga programa ng gobyerno na madaling itap. Ang kinakailangan lang is equip natin sila ng sapat na kaalaman, at saka pangalawa ay yung reportorial na sistema. Ngayon ay pwede na ring mag-report sa ating mayroong ginagawang platform ngayon na ang ating Climate Change Commission na pwedeng pagsumbungan at ito yung pwedeng magamit na platform ng mga volunteers natin para picturean at ipaabot sa kaalaman po ng ating Climate Change Commission at saka sa National Task Force, yung ating Climate Change Task Force, itong mga bagay na ito para sa ikaganda ng ating kapaligiran ng ating ng climate natin, Asek Joel and Asek Weng. General, bilang bagong commandant ng task force, ano po yung magiging priorities ninyo? Sa ngayon, Asek Joel is number one ay yung sa amin sa military, number one ay yung ma-organize. So papasok doon sa recruitment, dapat kinakailangan may mga tao tayo hanggang sa probinsya. Pangalawa ay equip natin sila. Yung pag-equip is not only about sa equipment but yung knowledge doon sa mga batas na kinakailangan ay alam nila, yung Clean Air Act, yung Clean Water Act, yung Solid Waste Management Act at Climate Change Act at marami pang iba, DRRM Act. Napakadami niyan. So ako naniniwala na pag mayroong sapat na kaalaman yung ating mga volunteers ay makatulong sila sa programa ng ating pamahalaan. And then, pangatlo doon ay yung ma-inspire natin sila kung bakit kinakailangan na tayo ay magkaroon ng climate action. Yun yung gustong mangyari po ng aming Director General na tumatayo din pong commissioner ng ating Climate Change Commission, si Commissioner Albert de la Cruz. Ito yung kanyang kabilin-bilinan na yung climate action dapat ngayon na yan. So kinakailangan i-motivate natin yung mga tao natin, yung mga volunteers natin para mamobilize natin sila doon sa desire ng ating gobyerno na itong mga batas na ito ay maipatupad sa magitan ng mga existing na mga law enforcement agencies, pero ano doon yung mga task force na pwede maging katulong nila para mas lumawak yung network ng ating pamahalaan, Asek Joel. Okay.
Okay, sir, ano naman po yung nakikita ninyong pinakamalaking hamon sa pagpapatupad ng inyong mandate dyan sa task force sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa? Yung kaalaman talaga ng mga taong nagdidesisyon sa lokal na pamalaan kasi nakikita natin yan na Asek Weng na meron talagang mga lugar na flooded area na mababa na kasi kinakailangan ma-recognize natin yan, maipaunawa din natin, makatulong yung task force na kumbinsin yung mga LGU natin na baka pwedeng magplano na sila na i-relocate nito mga kabayan natin para mabawasan yung banta sa buhay nila at saka hindi na tayo magsayang ng malaking pera kasi kahit nabuhusan natin yan ng malaking pera ay masasayang lang yan kasi dapat marunong na tayong mag-adapt yung sinasabing ani Paolo na climate adaptation na nabanggit niya doon sa isang speech ng ating Pangulo na for every degree Celsius pala na itinataas ng ating temperatura ay 10% ang kung tama yung aking pagkakarinig ay 10% sa production ng agrikultura ang nawawala dyan. At saka may mga equivalent na rin ng pagtaas. Nakikita natin yan yung napakaraming pagtaas ng level ng tubig sa maraming lugar na dito sa Pilipinas. Kaya lang dapat i-recognize natin yan. At ang task force ang nakikita ko na pwedeng taga-remind sa ating mga policy makers sa baba para makita nila na ito ay kinakailangan aksyonan na natin na Asek Weng. General, gaano naman po kahalaga ang whole-of-nation approach sa pagtugon po sa banta at problema ng climate change? Napakahalaga niyan kasi itong problema na ito ay hindi lang talaga ito responsibilidad ng gobyerno, kundi dapat whole-of-nation approach ito. Nakita natin yan doon sa NTF-ELCAC nung pinutupad ang whole-of-nation approach, yung 89 guerrilla fronts na ibaba natin yan to ngayon wala na sa administration ng ating Pangulo. So ibig sabihin, kung yung formula na yun ay tested na yan, ito rin gagamitin natin dito na dapat mag-act yung lahat ng mga government agencies natin, pati yung mga civic organizations natin, kasi kinakailangan talaga natin na ito ay gawin na natin para sa ating kapakanan, sa ating kapaligiran. So ako naniniwala na ang kinakailangan lang ay mayroong dedicated na isang organization na kagaya namin na sustained, deliberate, maintain yung activities na gagawin para maprovide ng tamang kaalaman yung ating mga kabayan sa baba para sila ay mag-aksyon dito sa napakalaking problemang hinaharap ng ating bansa, Asek Joel. So sir, meron po ba kayong nakahandang mechanism or strategies para mas maging active po ang partisipasyon ng komunidad dito sa climate change adaptation o mitigation efforts? Yeah, meron. Ang kinakailangan lang ay palakasin namin yung organization, number one. Pangalawa is hanapan ng parang sa amin sa military, mayroong scorecard na ginagawa. Nilalagyan mo siya ng task, yung allocated na task at may number, may output, and then dun mo titingnan kung yung task na pinoprovide natin, yung target nila ay nagagawa nila, and kung ang mga designated na mga commanders natin sa region at saka sa probinsya ay hindi sila makakapag-deliver, is ito yung siguro titingnan para i-consider yung mga tao na pwede talagang maging kasama ng task force para makita, maramdaman yung ating organizations na katulong po ng ating pamahalaan sa pagsasawata ng mga violations ng mga batas na actually nandiyan na yan. Ang kinakailangan lang ay i-remind at i-enforce ng mga
enforcement agencies ng ating pamahalaan. It's just a sort of reminding lang siguro at saka collaboration, partnership, convergence ito, ASEC Weng. General, paano nyo naman po planong palakasin yung role ng local communities at indigenous peoples bilang frontline partners po sa climate resilience? May mga programa na nakadesign. Actually, nagpapasalamat pala ako kina Commissioner De La Cruz kay Sir Albert kasi nung turnover sa akin itong task force na ito, halos nakabuo na lahat Wala na kaming gagawin, implementation na lang. So mahaba yung listahan ng mga activities na gagawin ng task force. Kaya ang ginawa dito ngayon ay nag-create siya ng mga special commands na kasama doon yung ating mga IP kasi special na concerns talaga yan na kinakailangan ay maipasok doon sa programa. At ito yung pag-uusapan namin ngayong 7 and 8 ng December. Nagpatawag ng tinatawag na strategic planning si Commissioner Albert De La Cruz at yung program na aming nabuo, yung aming mga deputy commandants sa administration, sa operations at saka yung mga directorate staff nung aming chief of staff ay ipipresent namin. At ipipresent din namin kung paano mapupunduhan yung minimum na requirements ng projects nito at ano ang mode at saka paano ang participation ng mga private na sektor. Nakikita namin na ito ang magiging overall na direksyon ng ating task force. Plus yung suportahan yung bagong programa ngayon ni Commissioner Albert De La Cruz, yung pag-roll out ng carbon calculator. Ito ay pwede pala nating i-compute yung ating emission ng carbon natin at alam natin kung paano ito i-offset ito. Ito yung mga bagay na dapat maipakalat sa baba para aware sila na ito yung ini-emit natin na carbon at pwede din pala natin na i-offset yan kung alam natin kung paano pamaraan yung simpleng pagpulot ng basura, plastic, pagtanim ng mga trees, part pala yan ng offsetting ng carbon na ating ini-emit. At saka marami ding mga bansa na mayroong carbon credit na naghahanap din ng mga communities na talagang vulnerable dito sa climate nito na ito ay pwedeng iba sa kanila para makatulong sila dito sa ating hinaharap na malaking problema, ASEC Joel. So sir, ano naman po yung nakikita ninyong papel nitong makabagong teknolohiya at innovation sa pagpapabilis ng climate resilience ng bansa? Ito yung nakafocus dito yung, ang alam ko ay nakafocus dito yung ating Climate Change Commission. May mga kinakausap na yung, ako may nakausap din na renewable na energy na kasama doon sa installation. So, ito yung mga bagay na sa tingin ko ay baka pwedeng tumaas yung kaalaman namin para paano ito pwedeng i-roll out sa mga communities. At mayroon din akong nakausap na isang galing sa Korea na nabisita rin ni Commissioner De La Cruz na naghahanap ng isang LGU dito sa Pilipinas na ang hinahanap niya 3 hektarya at kayang i-guarantee yung 400 metric tons na basura. Sila na mangungulekta, sila maglalagay ng 7.5 billion worth of infra projects para yung mga basura na ito ay transform into energy pero walang babayaran yung gobyerno and after 20 years ay ibabalik, ililipat, ay transfer sa LGU. Ito yung mga nakikita kong siguro pag titingnan namin kung paano ang task force makakatulong dito sa mga bagong teknolohiya. To be honest ay kulang pang aking kaalaman but marami kami mga doktor, mga may PhD, mga may-ari ng mga eskwelahan, mga nasa academe na kasama dito sa task force nito. Sila ang magiging malaking tulong para mag-provide ng inputs on how all of this can be integrated doon sa
overall operational na line of activities ng ating task force ASEC Wing. General, matapos yung sunod-sunod na paghagupit po ng mga bagyo sa ating bansa, meron po ba kayong isusulong na mga inisyatiba patungkol po sa early warning systems o yun namang climate smart infrastructure o nabanggit nyo kanina pati yung renewable energy para po sa kapakinabangan po ng ating bansa? Yeah, siguro talagang we have to embrace that, Sec Joel, na at very timely, yung kooperatiba ngayon, isa ako sa mga attendee. I was one of the attendees doon sa pagbubukas ng isang malaking kooperatiba na in charge sa renewable energy. So baka ito yung pwede na magamit para, kasi ngayon ang kooperatiba sa buong bansa, Sec Joel, ay nasa more than 20,000 cooperatives na ito. So siguro titingnan namin kung paano ko i-recommend kay Commissioner De La Cruz yung cooperations, coordination, collaboration, and convergence ng mga kooperatiba natin dito sa aspeto na ito, ASEC Joel. So sir, ano naman po yung inaasahan ninyong magiging contribution ng Climate Change Task Force sa pangmatagalang layunin ng Pilipinas para sa climate resilience at sustainable development? Ang maganda dito ay mayroon tayong isang organized na mga volunteers na kumbaga kung gusto mong mag-volunteer dito sa part na ito, dito sa problemang hinaharap natin, meron kang bahay na pupuntahan. Ito yung Climate Change Task Force at siyempre di ka naman mag-volunteer kung wala sa puso mo yan. So, ang kinakailangan is magkaroon siya ng isang umbrella at ito na nga yung itinayo ni Commissioner De La Cruz na task force para define yung mga obligation niya at naka-define din yung iba't ibang mga concerns na mayroong kinalaman sa environment at saka ano yung mga batas na yon na kami ay pwedeng makatulong kasi once na alam mo yung impormasyon, alam mo yung mga bagay na dapat pinapatupad natin, napapressure natin yung mga mayroong mandato na gawin itong trabaho na ito. So, ang pangalaw pang napakinggan ko ay gagawin din yung batas para ma-formalize itong task force na ito para ito ay magkaroon siya ng ngipin at maging katulong ng mga existing na enforcement na units ng ating pamahalaan. So kung marami ang magbabantay at saka marami ang magkakandak ng orientation ng seminar forum ay mas mabilis ang pagpapalawak ng kaalaman kasi ang nakita ko ay kakulangan talaga ng impormasyon. Yung mga detalyado na mga impormasyon na pwedeng magpagalaw, mag-mobilize ng ating mga kabayan para sila mag-aksyon. Kasi ang kulang dito ay tingin ko yung solid na aksyon ng mga concerned na pribadong mga companies na nagpo-produce ng malaking carbon na nagsumisira sa ating kalikasan. Bilang panghuli na lamang po, General Zamudio, nasa inyo po yung pagkakataon na magbigay ng mensahe sa ating mga kababayan tungkol po sa kahalagahan ng sama-samang pagkilos laban po sa epekto ng climate change. Opo, Asik Joel, iniingi ko po sa lahat ng ating mga nakikinig ngayon sa ating palatuntunan na tayo po ay magsama-sama dito sa task force na ito. Kinakailangan ho yung ating participation kasi ayaw natin na dumating ang pagkakataon na yung mga polisiya ay hindi natin naipapatupad at mayroong ginagawa tayo ng polisiya na hindi naman talaga sumasagot doon sa problemang inaharap ng mga malilit nating mga kababayan. Kasi nakita natin yan, maraming mga itinatayong mga infrastructure na malalaki talaga, mga bilyon
Pero nakita natin na ito ay nasa mga low-lying areas. So baka sa magitan po ng solido at nagkakaisang boses ng ating mga kabayan ay mabigyan ng tamang advice yung mga gumagawa ng mga batas na ito para ito ay hindi na ipagawa. Kasi once na ginawa natin yan na ininsist natin yung mga dati ng pina-flood, pupunta tayo doon, maglalagay tayo ng runway, ng iba pa mga infrastructure, mag-attract na maraming mga tao yan. Pag nag-attract ng tao niyan, ng communities niyan, mas malaki ang gagastusin ng gobyerno kasi ang reklamo niyan ay palagi sila magiging flooded na lugar. So baka it's high time na ayusin natin yung mga desisyon ng natin sa pagpapagawa ng mga infrastruktura para hindi nasasaktan yung gobyerno in terms of pagpo-provide ng budget at saka yung buhay. At saka pangatlo ay yung sa ekonomiya natin. So yun lang, maraming salamat Asek Joel at saka Asek Weng. Maraming salamat po. Salamat din po sa inyong oras, retired Brigadier General Gerardo Zamudio, Commandant ng Climate Change Task Force ng Climate Change Commission.